And pagdating naman sa kaperahan guys, talagang makikita mo yung bunga ng pagsisikap mo, especially if you're always praying, nagpapanata kayo mga kapiksi, talagang makakita kayo ng movement. Kung if you are working or walking towards your dreams mga kapiksi, no, kumbaga yung pangarap nyo, kung ano talaga yung pinapangarap nyo guys, talaga ito, makakita kayo ng movement ngayong 2024 na unti-unting natutupad yung mga pangarap nyo when it comes to kaperahan or yung pangarap nyo talaga. Let's say for example, pangarap nyo magnegosyo or pangarap nyo maging nurse pangarap nyo maging doktor, di ba ganun yung mga bata. Hello guys, hello Pisces, Happy New Year, Happy 2024 sa inyo guys. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mga blessings mo for 2024. Tingnan natin guys kung ano yung mga paparating na blessings sa inyo ngayong taon. Combination ng positive and negative energy guys, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. So tingnan muna natin sa deck neto kung ano yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong taon, Pisces. We have within the next few weeks. Wow. We also have wait. Wow, grabe, parang pinag-aantay ka na ni universe mga kapiksi. And we also have perfect timing. Wow. So grabe guys, ramdam nyo ba yung pagiging positibo, no, ng mga blessings na paparating sa inyo. So within the next few weeks mga kapiksi, by the time na mapanood nyo tong video na to, dahil ito naman ay pang isang buong taon, no, within the next few weeks, by the time na mapanood nyo itong video na to, mag-antay lang kayo kasi ipagkakalob sa inyo ni universe yung mga blessings na karapat dapat para sa inyo mga kapiksi. Ito na yung perfect timing para maghanda ka, maging receptive ka, maging ready ka, no? Pag sinabing receptive guys, ready to receive, no? Handa na tumanggap, para maging ready ka sa pagtanggap ng mga blessings from the universe. So kung titingnan nyo yung, hindi ko alam kung nakikita nyo yung close up natin, nakikita nyo ba guys yung palad niya? Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ito yung dito sa kabilang side, and then ito naman yung sa kabilang side. So nakaganon, no? Ganyan. Pag nakaganyan, di ba parang nakasalo yung mga palad mga kapiksi. Ibig sabihin nun, nakasalo, nakahanda, ready na tumanggap ng mga blessings mula sa itaas guys. So paano nyo ba sa mga bago nating kapiksi, no? Kasi yung mga luma, alam na nila to, aral na sila dito. Pero sa mga bago nating kapiksi, paano nyo ba ilalagay yung sarili nyo dun sa receptive state? Unang-una, gratitude, pagpapasalamat, appreciation, okay? Dapat palagi nyong ina-appreciate lahat ng blessings na natatanggap nyo on a daily basis guys, araw-araw. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki ng mga blessings na dumadating sa inyo, dapat always kayong grateful dun sa mga blessings na yon. Pangalawa, syempre prayers and affirmations, palagi kayong magdasal, no, para talagang matanggap nyo itong mga biyaya na to. Take action, very important yung pagkilos, no, pagkilos na sumusuporta dun sa inyong mga desires, and of course pagkakaroon ng positibong mental diet, okay? Trusting and knowing that the universe will always give you all the blessings that you desire and all the blessings that you deserve mga kapiksi, okay? So i-mind nyo na to guys, mind within the next few weeks, no, by the time na mapanood nyo to, talagang ipagkakalob sa inyo, mag-antay lang kayo because dadating at dadating talaga to. So habang nag-aantay kayo guys, no, just focus on your desires, focus on your on the blessings na gusto nyong makamit mga kapiksi. Wag nyo nang balik-balikan sa alaala nyo yung mga pasakit, yung mga problema na pinagdaanan nyo ng 2023. Magbabay na kayo doon guys. Hindi na ito yung tamang panahon para iulit-ulitin nyo sa isip nyo yung mga yon. Kailangan babay na kayo doon, forget about those guys, and just focus on what you desire to have ngayong 2024, okay? So yeah, napaka positive guys, kasi ilang tumbling na lang, no, within the next few weeks, by the time na mapanood nyo tong video na to, meron tayong 52 weeks
sa loob ng isang taon. So, kung alin dyan, depende sa inyo kung gaano kayo ka-focus sa inyong mga desires, mga kapiksi. Alright? So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng love at saka yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news guys, no, dahil ngayong January magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal guys sa lahat na mag-avail ng course until January pala, sorry. January 31, so mag-avail na kayo. And meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung energy ng blessings mga kapiksi, sobrang liwanag. And ito naman yung energy ng Pisces, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Ito guys, yung mga negative energies, yun yung mga balakid, no? And saka yung mga babala para sa inyo na kailangan yung iwasan ngayong 2024 pagdating sa inyong mga blessings. Kasi for some of you guys, yung mga nag-a-apply abroad, yung mga nagta-travel, yung kung ang trabaho nyo or ang negosyo nyo ay may kinalaman sa mga travel, kunwari mga travel agencies, yung mga pinapalakad nyo, or OFW kayo na kailangan mag-travel, ganyan-ganyan, or kailangan mag-move from one place to another. Mag-ingat kayo mga kapiksi, no? Kasi merong pwede kayong mabackstab, pwede kayong maloko, pwede kayong maging biktima ng mga illegal recruiters mga kapiksi, no? And it's going to be very burdensome sa inyo. Medyo malaki yung inyong poproblemahin kapag kayo ay nabiktima mga kapiksi, okay? Mag-ingat din kayo dun sa mga travel agencies, di ba? Yeah, yung mga nanghihingi ba ng placement, ganyan. If ever na mag-OFW kayo, pinakamaganda yata maghanap ng agency sa POEA. Hindi ko lang sure guys kasi naman ako OFW. Pero maghanap kayo ng legit mga kapiksi, no? Kasi yung iba sa inyo pwedeng nabiktima na rin kayo before, at saka yung iba parang natatakot na kasi baka meron na rin kayong experience before. Pero meron pa rin chance, parang gusto nyo pa rin na makahanap, makapag-abroad. So, wag kayo mag-give up guys, no? Hindi porket naloko kayo before is forever kayong maluloko. Pero dapat, alam nyo, yung tamang channel na pupuntahan nyo para sa mga legit na application for abroad mga kapiksi, okay? So yun yung babala sa inyo guys, no? Pero on the good side, grabe, very blessed kayo guys pagdating sa unang-una, very blessed kayo sa relationship nyo mga kapiksi, because if you are in a current relationship mga kapiksi, mananatili ang loyalty sa iyo ng iyong person, mananatili yung pagsasama nyo ng maganda ng person mo. And for some of you, maaaring meron ding bumalik sa'yo na mga ex-person na yeah, kung gusto nyo lang naman. Hindi ko alam kung good news yan or bad news yan, kasi may mga ex na ayaw nyo nang makita, diba? Ayaw nyo nang bumalik, pero may mga ex naman na gustong nyong pabalikin. So it's either positive or negative siya para sa inyo, but
merong babalik at merong magpaparamdam, merong gustong magsimula ulit ng panibagong relationship with you mga kapigsi. And pagdating naman sa kaperahan guys, talagang makikita mo yung bunga ng pagsisikap mo, especially if you're always praying, nagpapanata kayo mga kapigsi, talagang makakita kayo ng movement. Kung if you are working or walking towards your dreams mga kapigsi, no, kumbaga yung pangarap nyo, kung ano talaga yung pinapangarap nyo guys, talaga ito makakita kayo ng movement ngayong 2024 na unti-unting natutupad yung mga pangarap nyo when it comes to kaperahan, or yung pangarap nyo talaga. Let's say for example, pangarap nyo magnegosyo, or pangarap nyo maging nurse pangarap nyo maging doktor, di ba ganun yung mga bata. Makakita talaga kayo ng movement mga kapigsi ngayong 2024. So sa larangan na yan, very blessed kayo mga kapigsi. Alright? So yan. So nakikita din natin na for some of you na parang i-bless kayo when it comes to your healing sa inyong tawag dito, health, good health mga kapigsi, no, para mas nagiging strong yung inyong kalusugan, parang magkakaroon na din kayo ng time na mas makapagpahinga ngayong, parang rejuvenate ba, ganyan. Parang makakapagpahinga kayo ngayong 2024 kumpara sa 2023, parang mas very relaxing kayo, and parang mas i-consider nyo na yung inyong health ngayong 2024. Pero guys, huwag nyo nang antayin yung bagong taon, no. Pagdating sa health, pagdating sa kalusugan, hindi yan nire-rely sa tarot mga kapigsi. Dapat doktor, no, sa doktor kayo nagpapa-check up, nagpapa-diagnose, diba? Kasi sila yung may mga unang kaalaman, kakayahan, mga tamang tools, diba, para makita yung mga karamdaman sa loob ng inyong katawan mga kapigsi, no. So wag nyong iti-take for granted ang inyong kalusugan, because health is wealth. Pero ang nakikita lang natin dito is parang mas pinaprioritize nyo ngayon yung inyong kalusugan, and yung iba sa inyo talagang i-bless naman kayo ng healthy body mga kapigsi ngayon, at saka healthy mind. Parang mas marerelax, no, yung inyong kaisipan mga kapigsi ngayong 2024. So i-mind nyo na yan guys, yung mga positive energy na nakita natin sa inyong reading, mind, katuparan, mind, dreams coming true, mind, wishes coming true, mind, new love, no, kung gusto niyo talaga ng love and relationship, yung blessed sa relationship mga kapigsi, i-mind nyo pati yung mga ex na babalik kung gusto nyo lang naman pabalikin, no, mine, ex coming back to me, ganyan, o kaya claim, no, sa comment section. Pinapamind ko yan, tsaka pinapaclaim ko sa inyo guys, para maramdaman nyo how it feels kapag ka nasa inyo na yung inyong desire, because diba sabi nga nila, feeling is the secret. Kailangan maramdaman nyo yung energy para ma-align kayo dun sa energy ng tarot mga kapigsi. Okay, and then mind, healthy body, mind, healthy mind, guys, no. So i-claim nyo na yan sa comment section. Alright, so yeah, yan ang iyong reading, Pisces. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 kapalaran guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.